Hello guys, Jen. We'll be continuing in the next part of the video. We'll be discussing yung mga natitira. Next is yung shock pulse. So yan, attacks disabling formation with an effect of 108. So yung shock pulse attacks disabling formation with an effect value of 108 to the entire enemy. So ang disabling formation, ibig sabihin, isa-shuffle niya yung cards mo. So, parang ang mangyayari, isa-shuffle niya ulit yung cards mo. Kunwari, may iniipon ka na combo. Kunwari, ito, iniipon ko tong combo ng tatlo. Yung Adrenaline Rush, Mach Punch, tapos itong Aura Knuckle. Pero kung magamitan ako ng Shock Pulse, tapos i-disabling formation niya ako, ang mangyayari, mag-shuffle yung cards ko. So, ang mangyayari, mahaluan na naman ng ibang cards. Masisira yung combo ko. Kaya, yun yung meaning ng disabling formation. So, yeah, ang meaning ng electric shock is matatanggal niya or madi-disable niya yung critical. Maganda to. So, maganda to sa laban sa grappler, counter. Basta maganda to pang counter sa enemy. Counter sa sino mo. So, para hindi... So, ang electric shock, maganda siya para hindi mag-critical yung atake ng kalaban. So, magandang value nito. Electric shock for 2 turns. So, ang laking value nito. Tapos, 2 energy lang. So, hindi mag-critical yung tira mo. So, maganda rin, alam natin itong meaning nito ng electric shock. Para kasi, kung alam mo nag-electric shock yung kalaban, tapos meron kang grappler, hindi mo ititira yung mga atake mo na mag-critical. For example, ito, yung Rising Dragon, ang pag tinira mo is yung NFT or Sino, mag-critical dapat. Pero dahil nga natamaan ka ng Shock Pulse, hindi mag-critical ngayon. Another example, yung Mach Punch, ganun din. So pagka target is yung Sino or NFT, mag-critical din siya. Pero kung tinamaan ka ng Electric Shock, hindi siya mag-take effect. Same with Aura Knuckle. Ganun din. Pagka psychic naman ang tinira nito, tapos pero may effect ng electric shock, hindi siya magte-take effect. So, walang critical. And then, same with this one, sa Void Thrust. So, kung may effect ng electric shock, hindi mag-critical dun sa harap. Pero may value pa rin ng 128. Pero ang mawala lang is yung critical na front. So, hindi na siya mag-crit. Yun ang na-research natin about sa electric shock. So, ang laking value nitong electric shock. So, kung gumagamit ka ng psychic, maganda mailagay nito. Kahit level 1 daw, okay lang. Kasi ang value nito, 2 energy lang siya. Tapos, 2 turns. So, 1 energy per turn. Tapos, may electric shock. So, may parang guaranteed na hindi magkikrit yung kalaban mo. So, magandang value yun. So, yan. And then, Stonewall. Ito sa Guardian naman. Ito naman sa Guardian, Stonewall. Magsusummon ka lang, pero wala siyang gagawin. Parang guard lang siya. Or, para lang may nakaharang. So, ang Stonewall, maganda siya. Iba pang harang mo. So, for example, ang pwesto mo is ganito. Tapos yung Guardian, nandito. So, yung Stonewall, pwede mo siyang i-summon, ilalagay mo siya dito sa harapan ng grappler para hindi siya matitira ng kalaban. Or yung Stonewall, pwede mo ilagay dito para hindi matitira tong Guardian. So, ganun siya. So, pwede mo siya ilagay sa harapan ng sino para hindi matira agad ng kalaban. So, maliban sa ibang skills na pwedeng i-select kahit saan, katulad nito. So, yan. Ito yung ng Guardian, pang defend lang din. And, yun. Does not attack. So, yun siya. Mataas lang HP niya. Mahirap patayin. Parang pang-guard lang siya ng mga sino. And then, last one is Crush Buster. Ito sa Breaker. So, attacks entire enemy with an effect value of 72. So, ito, forcibly destroys the summoned unit that dealt the damage. Mamamatay lahat ng summon ng kalaban. Basta, tumira na. Kunwari, tumira yung summon ng kalaban. Mamamatay agad yan. Do 72, magkikrit pa to versus yung summon ng kalaban. So, para siyang Crash Rain, pero pagka tumira yung summon ng kalaban is automatic mo mapapatay yung summon ng kalaban. Ang ganda nung mga
additional na skills. Ang ginagamit ko lang, try ko gamitin this one, Storm Stance. So, ito rin, Stone Wall. Tinry ko yun, yung sinabi ko kanina, yung pangharang mo siya sa harap. Ito, hindi ko pa natatry yung Shock Pulse. This one, hindi ko pa nakukuha. So, hindi ko pa siya natatry. And then, so yan. Ito, natry ko na yung dalawa. Ito, natry ko na to. And then, this one. Ito, malakas to. Ito, ayaw ko gamitin. Yun nga, nasabi ko na rin kasi ang reason kaya ayaw ko nito. Kasi yung poison, 5 times niya lang minumultiply. Eh, yung 5 times na yun, pwede mong makuha yung damage na yun sa 5 ticks ng movement. So, yung 5 ticks ng movement, every time na mag-shield yung kakampi or kalaban, or titira yung kakampi or kalaban. So, may damage yun. Kaya, hindi ko gusto yung dead poison activity kasi nasasayang yung tick ng poison ko. Maliban na lang kung mamatay na talaga yung kalaban. Pwede yan. Pero kung long run, medyo